We have wonderful friend from Australia that she wants me. Actually, they are a couple, and also one of our friends become friends here in Cebu. I have some interaction for them. What's your name again? Tersha, Tosha. And where country you from? Australia. Australia. We're in So, Queensland, sunny Queensland. what makes you decide to visit Cebu, Philippines? One of the airlines actually had a really good deal, so we kind of jumped on it. And we thought, let's try Cebu. We haven't done it before, so why not? Yeah, and you have your companions, right? Of your husband or Yeah, friend. my husband. Yeah, this is your husband. And what's your name, sir? Andrew Andrew. And what country you from again? from Australia. Also, so both Yeah. of you are from Australia. So how you decide to go with your wife to come here visit Philippines? We enjoy travelling, so whenever a bit of a deal or a time from work comes up, we try and get away. So thought this would be an interesting place to come and explore. Yeah. How do you compare Cebu to other countries? Yes, Cebu's, we've only been here a couple of days, so still sort of having a look, but it's similar to other sort of Southeast Asian countries. Just with People are super friendly. yeah, the people Oh. are really People good. are really friendly, really So- helpful. Yeah, I love to hear that. I really love to travel too, and I've been to Australia, and then it's nice to visit some countries or places that you have not been to, and you can see how people, right? Did you meet any problems to visit Philippines, or did you meet some issues coming here? No, nothing. No, nothing. So what's your plan after here in Cebu? Where do you go? We've actually been talking about it on and off today, whether we go to Bentea Island or we go down to Mobile. We actually have no plans. Okay. Yeah. Do you have problem with booking your travel or airline tickets or going to? No. No, and then I've been using a lot of Facebook on a lot of the tour pages and like Philippines travel pages and tips. Yeah. They kind of, you can ask lots of questions on there. They give me lots of my answers, and then we kind of go from there. So even if we want to find a private driver, you just kind of post on there, and heaps will contact you, and then you'll kind of just pick who you want to pick, really. Or you get recommendations from other people of who they've used. So yeah, everything's been pretty easy. We've done the same thing with all the other countries we've travelled in. If you have given chance, do you still want to visit Philippines? Yeah, if the opportunity comes again, yeah, for sure. Do you have any place that you can recommend to visit when they plan to the first time that they plan to visit Philippines? Not really. I think Cebu was probably for us. Yeah. That's just where we could get the flights in and out of easiest. So we thought on this trip we'd just explore the southern area here, and maybe on any future trips we might go to Manila and I think what's that, Boracay, yeah. So, but yeah, just for these 12 days we'll just stay around Cebu. I'm so happy that we have met, and even for a short time that we met, you extended your friendship to me, especially when I met you and give you some answers and recommendation to visit Philippines. Can you invite your friends, your family to visit us here? Sure, absolutely. Do you have any recommendations also to? We kind of scored really well with our hotel, so we definitely would recommend that one, which is the New Star Casino and Resort. We kind of just booked it online, and here we are. All right. Yeah. Thank you so much. And I'm gonna post this maybe next week on YouTube. Thank you. Thanks. Bye. All right. Bye-bye. Bye-bye. Tayo sa Cebu Heritage. Yan o. Ito yung kwan nila dito. Napakaganda dito. Yan. Okay, let's go here, everyone. Okay. Ito yung mga
mga kasamahan namin dito. Okay lang ha. Okay, Tin. Ito natin. Ito yung grupo namin sa yan. Uy, wala pa. Wala pa pala ito. Dalawa. Magellan didn't feel like Lapu-Lapu. It is army. Laki, no? This one is the cross that Magellan brought here in the Philippines. Way back from Saka ito yung Cebu Heritage dito. The biggest grand fiesta here in Cebu City is the Sinulog, which is second week in January. So this one, way back in the 1980s, we don't have props yet. We only use this one. We call it the Kawayan. Yeah, so this one. And then at the back, that's the oldest house here in Cebu City. Ito kalungsod. Alam niyo kung taga-saan siya? No. Pero nakapunta naman siya. Emilio Aguinaldo. Sila pa. May quiz ba to after? Basta siya, wala na. Absent. Hanapin niyo si Majalan. Ikaw kay Jen. Babae. Nag-iba na. Okay, so that's Majalan. This one, the Beatles. No, I was just kidding everyone. Dito na part is I still have to study. Sorry. Assignment. Yeah, so this is my assignment for tomorrow. Okay. And then next one, guys. The oldest house here in Cebu City is located there at your side. At the left side. So tara po, let's go. Maglalakad pa tayo doon. Tapos, kapag papasok kayo doon, you have to have entrance fee 100 pesos. So we'll just go look at the outside. We'll just do some sightseeing outside. So ito yung Cebu Heritage. Yan sa loob. Look at inside. So ano to? All of their inside is antique. So ano Yes. to? Ano tong Oldest house here in Cebu City. the oldest house Yes, in so Cebu that's the City? Yap, San Diego, and Central House. Ito pala yung pinaka-oldest house. Picture. Oh, no, picture. Italia na. What? Yeah. Careful. Wait. Okay. Quality. Another one. Ito yung pinaka old na house dito sa Cebu. Yap, San Diego Ancestral Home. Ayan. So, Yap, San Diego Ancestral Home. Udon Juan Bisuyap Sofia del Prado Generation First Student. So, ito yung kanya house.
Hindi na tayo makapasok kasi may bayad na. Ayan, so ito nakakabalik. Sama natin doon. Kasama namin. Thank you. Thank you, madam. Ito yung Cebu Heritage na symbol. So, napakaraming history dito. Ayan. So, nandito si Magellan, birds, tsaka si Lapu-Lapu. Ayan siya. Oh. So, ayan siya. So, ito sa mga binibisita ng mga turista dito. So, may fire station dyan. Ito yung Magellan's Cross. So, dyan yung lugar yung Magellan. Yan siya. Cross kasi hindi siya pwede pasukin. So, dito lang tayo sa labas, no? Hindi tayo makakapasok sa loob. So, pwede siguro natin. Ito yung nasa loob ng Magellan's Cross. Ayan. May mga painting din siya sa labas. Oh, yeah, manako gapon. Nakita na ta. Grabe po, everyday po. Manako, everyday ka. Ang ipalitan ko gahapon kay katong ride for motor plus grocery plus libre nga ano, oh, di ba? Memorize na pa kay gahapon ako dili. Sugdan ako na kuya, promise. May mga candles din na offer dito. Ayan. Mga turista din. Mga local at saka international tourists. Ganda yung painting sa bandang taas. Pero dyan siya nakalibing si Magellan. Kaya tawag siya na Magellan Cross. Meron tayong kaibigan na kasama sa ating tour. Ano pangalan mo, ma'am? Lynn po, Lynn Lynn? Navala. Taga saan? Taga ba si Lynn? Taga Jansan, pero originally taga Sikihor. Sikihor. Paano ba magpunta sa Sikihor? Kasi may plano ako kami na magpunta bukas. So duha ang way dira sir. So naay pier sa Plaridel o napoy pier diri sa Cebu plus naapa po dito sa Dumaguete. So pili lang ka kung asa ka magsakay. So sa asa ba ang pinakasayon jud nga kung sa Cebu ka gikan, asa ang pinakasayo o paspas magbisita sa Sikihor? Na ang scheduling magud sa Barcode Resort kay among pagkabalo ha, sa pagkabalo is Monday or Thursday. So dili siya everyday kay ang Roro or ang Barcode dili siya everyday naga-direct dito. So kung pinakadali lang gud, pinaka-convenience much better na i-timing na lang nimo karong Thursday na. Yung usa man to ingon nila nga sa Uslob daw, magsakay lang ng bus sa Uslob tapos meron daw daily na trip sa Uslob to Sikihor. Oh, naay bus dira sir. So ang bayaran nimo kay ang bus itself ug ang imong Roro na direct na siya. So ang bus na ang mamoblema sa imong pamasahe o sa katon lang pagpasakay sa bus mismo dito sa Roro. So from South Bus or from Uslob? From Oslob to Sikihor na tapos ang sa paabot mo sa Sikihor sir, wala pa ka sa Sikihor itself nga marag ka ng poblasyon.
napaka dito sa ilang Larena. So murag ang Larena kay more siya kanang di ba Mandawi City and then Cebu City. So dito pa ka ihatod una sa Mandawi City. Then mag ano na po ka magsakyanan from Larena padulong dito mismo sa mismo jong ilahang poblasyon. Pero galing sa South Bus hangtod lang sa South Bus, sir. Asan yun? terminal. From terminal. Tapos nakay daw ng series pa Uslob. Opo. Tapos sa Uslob ibang bus Ibang na naman. bus na naman po. So Oslob to secure, yun na yung bayaran ko Opo. na fare. Oo. Pwede naman mag day trip doon, no? Pwede naman po. Pero mas masulit kasi sir kung mag-secure ka, gawin mong mga 2 days, 3 days. Kasi ang falls po doon at saka ang beach napakarami. Marami, no? Opo. Sige. Thank you, mama, sa time nimo. Pa-shoutout. Meron kang shoutout. Shout out sa akong friends na nga nagatamig Cebu. Thank you, ma'am. Thank you. So dito tayo, pasok tayo dito. Dito yung pinaka oldest church ng Cebu. Ito yung Santo Niño Cathedral. Dami rin mga turista dito. Iba ay nagpasyal lang. Iba naman mga local. Nagbisita dito para mag-offer ng mga prayers, mga pasimba. May mga regular church services din dito. So kung kailangan mo na magsimba, pwede rin magpunta dito. Pero may mga turista din, allow naman yung mga turista dito na pumasok. May mga local, may mga international na tourist, pwede din dito magpasok. Makikita mo dito, nakahalera yung mga kandila. Yun ang mga kandila or mga tao na nag-offer ng mga prayers dito. So, pwede ka makapasok dito, pwede ka mag-dasal, pwede ka mag-offer ng prayers, at pwede naman pasyal lang dito. Pwede ka maka-video, pwede ka maka-picture, depende kung ano ang gusto mo na punta dito. Pero may mga lokal na mga taga rito na pumunta para mag-prayer. Kailangan lang kung magpunta ka dito, kailangan na naka-disente ka. Kailangan na walang short pants, pwede na mag-short pants ka dito, kundi kailangan talaga ng long pants, at saka di ba walang sando or tip tank para makapasok ka. May gwardiya naman sa labas at sabihan sa iyo na di ka pwede makapasok pag naka-short pants ka. So pag dito ka na sa loob, pwede ka naman mag-observe kasi ito ay Roman Catholic Church. So kung hindi ka naman Roman Catholic member, pwede ka naman dito magpasyal at saka observe kung anong ginagawa nila dito sa loob. Pero mostly ang mga tao dito or nakapasok dito or nag-prayer dito is mga Roman Catholic. So ito yung pinaka highlights dito ng mga tao na mga Roman Catholic. Itong mag-prayer sila, mag-offer sila ng mga prayer. So dami naman dito na lugar na pwede ka mag-prayer. Hindi naman siksikan. May mga vendors din dito nagbibinta ng balloons, at saka may mga pamilya din na pasyal dito, magkaibigan or individual na gusto mo lang pasok dito. So ito ay isang Roman Catholic Church. Hindi naman bawal na makapasok dito. Hindi Catholic, ito yung mga listahan o nakalista na pwede mo idasal. At ito naman, marami namang nagbibinta dito ng mga kandila. Kung gusto mo magbili ng kandila, di na kailangan na magdala ka ng kandila. Marami na dito rin mga nagbibinta ng mga kandila. At saka maganda naman dito sa loob, malinis, maganda yung ambience. Ito yung simbahan niya na makikita mo view ng simbahan, Santo Niño Cathedral. So isa ito sa mga dinadayo ng maraming turista, local man or international. So maraming bibisita dito.
pwede rin magpunta ka dito para mag-observe lang kung anong ginagawa nila. Mahusay naman, hindi magulo, at saka very conducive sa prayer. Pwede ka mag-offer ng mga prayers dito kung gusto mo. Yung iba nag-prayer sa pamilya nila, yung iba naman nagpapasalamat. Tsaka kung wala kang magdala na mga kandila, may mga binibinta dito ng mga kandila. Ito, Basilica ng Santo Niño. Ito yung pangalan ng simbahan nila. Pwede, may mga church services din sila dito, mga regular church services. So pwede ka rin makinig sa mga preaching, ganit ka sa mga sa simba, sa loob, pwede ka rin dyan. Pero kung hindi ka naman Catholic, pwede ka rin mag-observe at gusto mo lang mag-observe dito. Hindi naman bawal punta dito at saka magpasyal dito. Saka daming mga turista dito, mga local at saka international din. Isa rin ito sa highlights kung gusto mo punta dito sa Cebu. At sa labas naman, ito yung Magellan's Cross. Ito yung cross ni Magellan. Sa labas doon linibing si Magellan. Nakikita mo yun sa previous video ko. At saka marami namang nagpunta dito para mag-observe lang. Not necessary na Katoliko ka. Pero kung Katolik ka, pwede rin mag-offer ng mga prayers dito. Pwede ka rin magpasalamat. At saka pwede ng mga kandila. At saka mga salubong na meron din. Mga balloons, mayroon din. Nakapapay dito. Meron namang guard dito sa entrance. Hindi ka papasukin pa wala ka. So, pasok tayo dito sa isa sa mga cathedral ng Cebu. Pinaka-old cathedral. Ito yung Santo Niño Cathedral. Kita natin dito na napakaraming mga tao dito nagpasyal at ang iba naman